Gulatin mo yung mga kamag-anak mo. Mamiesta ka sa kanila kahit hindi ka nila inimbita. Hindi lahat ng iniimbita ay pumupunta, pero hindi lahat ng pumunta ay inimbita. Sa hirap ng buhay natin ngayon at sa mahal na mga bilihin ay kailangan natin maging praktikal. Kaya kung saan may piyestahan, kainan mo ng kainan. Nakamenos ka na sa umagahan at tanghalian, meron ka pang Sharon para sa hapunan. Mindset ba? Mindset. Walang malayo at matarik na daan sa tiyan na kumakalam at lalong walang sensitive skin sa babaeng naka-sunscreen. Kahit gaano pa katirik ang araw at kainit ang panahon ay hindi nyo ako mapipigilang pumunta sa piyestahan. Hindi naman ako natatakot na masira ang balat ko dahil matagal nang sirato. Mula nung piliin mong pakinggan at paniwalaan yung maling kwento, panis. Kapag ganitong pupunta ka sa piyesta kahit hindi ka kinumbida ay lubos-lubosin mo na. Magyaya ka pa ng mga kasama kahit hindi mo mga kilala. Pakapalan lamang yan na muka at pagalingan magdala. Sa panahon natin ngayon, hindi na uso ang hiya-hiya, mauutas ka. Papunta pa nga lang kami, sila ay pabalik na. Pero sa ganitong piyestahan ay hindi naman mahalaga kung sino ang nauna at sino ang huli. Pagalingan lamang yan ng diskarte kung gusto mong makarami, mark my words. Nakaraos na nga kami sa mahabang lusungin at nandito na nga kami sa ahonin. Bumubuka na yung butas ng ilong ko, nakakaamoy na ng menudo. Maraming salamat nga po pala kay Ate Dopen at kay Ate Joanne na may-ari ng unang bahay naming kinainan. Sa sobrang sarap nga ng mga putahe ay muntik na akong mapasabi ng baka naman pero napahiya lang ako. Shoot, Mare, hindi nga pala ako imbitado. Niloloko nga ako ng ibang kamag-anak ko dahil nandito daw yung vlogger ng As Is, Panis. Yung nasakit sir yan. Nasabatan ka na yan. Tama, sabi mo. Ito nga, at nakulit. Shoot, Mare, ano daw? Palalampasin ko nga lahat ng panglalait at panghuhusga nyo pero hindi ang minatamis na mais at sagong ito. I am a Filipino, of course, pagkatapos kong kumain, magdi-dessert ako. Papunta na nga kami ni Tia sa pangalawang bahay na aming kakainan. Kailangan na naming galingan sa pakikipaghuntahan, hindi pa kami napapabalutan. At sa wakas nga ay nagbunga na ang pagod sa layo ng nilakad namin. Naka-one down na nga itong si Tia Orning. Pero hindi naman ako papayag na ganun-ganun na lang na wala ako. Vlog ko to, syempre meron din ako. Flex ko nga lang po pala itong bunga ng kamyas na may kaunting puno. Sa sobrang dami ng bunga, ikay mamamangha. Parang gusto ko nga ditong magmukbang kapag may kumasang matapang. Ang unang mga ngasim sasampalin. Dini nga ho sa amin sa Batangas ay usong-uso ang pinatuyong kamyas para sa isdang pinangat. Huwag kayong kukurap, ipaplastik ko yan sa isang iglap. Kung papipiliin ako ngayon kung diploma o diskarte, doon ako sa diskarte. Kung wala kang diskarte, hindi ka magkakagarne. Papunta na nga kami ni Tia sa susunod na bahay na aming kakainan. Nakadilihensya na ako ng pinatuyong kamyas, sana yung sunod isda naman. Flex ko nga lang po pala itong mga handa ni Ate Kasia. Sa sobrang busog ko nga ay hindi na ako nakakain pero may Sharon pa din. Pauwi na nga kami ni Tia at kami nga muna'y nagpahinga. Sa susunod ko talagang pamimiesta, may eco bag na akong dala. Tagaktakan na nga yung pawis ko at ako nga'y nalilito. Kung sa pagod ba sa paglalakad to o sa bigat ng Sharon na dala-dala ko. Maraming salamat nga po pala sa mga kamag-anak ko na nagbigay lahat nito. Makakaasa kayo na sa susunod na piyesta nandyan ulit ako kahit hindi ako imbitado.